Isang maliit pero cozy na cafe, ang Cafe Amara, na may warm lighting at minimalist na aesthetic. Amoy na amoy ang sariwang brewed coffee. May ilang customers na tahimik na nagbabasa o nagtatrabaho sa kanilang laptop sa may counter. Nakatayo si Amara Reyes, naka-apron, abala sa paggawa ng cappuccino. Pumasok si Damon. Suot ang signature suit niya. Gwapo at kagalang-galang kung hindi mo lang alam ang reputasyon niya. Kasunod niya ang isang bagong babae, sexy at mukhang disinteresado sa paligid. Nang makita ni Amara ang dalawa, ay lumapit siya sa mesa ng mga to para kunin ang order nila. Amara, paborito mo naman akong customer, no? Wala bang gift dyan? Wow, consistent ka ha. Pang ilang babae na ba to ngayong buwan? Bakit binibilang mo? Naiinggit ka ba? Ngumisi si Damon habang napasimangot naman si Amara. Kulang na lang talaga ay paalisin niya si Damon, pero customer niya ito at pera na rin yun. Hindi ako naiinggit, no? Concern lang ako. Baka mamaya maubusan ka ng alphabet sa dami ng pangalan ng mga date mo. Ang kadate ni Damon na walang gaanong pake sa pinag-uusapan nila ay humawak sa binata. Babe, order mo na ako. Anything low calorie, ha? You heard the lady. Ano bang low calorie dito? Damon smiled. His melting smile na hindi naman gumagana kay Amara. Tubig libre pa. Excuse me? Bago pa kung saan mapunta ang usapan ay pumagitna na si Damon sa dalawa. Okay. 2 Amerikano na lang. Walang sugar. Hihingi ka rin ng asukal mamaya. Sus, alam ko na yan. Bumalik si Amara sa counter. Iniwan sina Damon at ang date niya. Habang hinihintay ang order, napansin ni Damon ang isang batang lalaki sa sulok. Nagdodrawing sa isang maliit na table. Si Liam, anak ni Amara. Tumingin ito kay Damon, ngumiti tapos bumalik sa drawing niya. Ang cute ng anak mo, Amara. Hindi mo pa rin ba ako gustong gawing ninong? Nang bumalik si Amara, ay walang emosyon nitong binaba ang hawak na kape. Baka matutunan pa niya ang mga kalokohan mo. No thanks. Ouch! Akala ko ba? Favorite customer mo ko. Favorite customer kita kasi ang laki ng ginagastos mo dito. Napataas ng kilay ang kadate ni Damon, saka bumulong sa binata. She's kinda mean. That's her charm. Naglakad papalayo si Amara pabalik sa counter, habang si Damon ay nakangiti lang, tila mas lalo pang naaliw sa kanya. Hindi niya namalayan sa dami ng cafe sa buong lungsod. Lagi at lagi siyang bumabalik sa Cafe Amara, hindi lang dahil sa kape, kundi dahil sa may-ari nito. Hapon na sa Cafe Amara, medyo madami ang customers, karamihan ay busy sa trabaho o tahimik na nagbabasa. Sa counter, abala si Amara sa paggawa ng kape. Pumasok si Damon, naka-business suit at mukhang fresh na fresh, bagong ahit, bagong pabango, at syempre, bagong date. Pagkapasok ni Damon, automatic siyang tinignan ng ilang staff, hindi dahil sa pagka-celebrity niya, kundi dahil halos araw-araw siyang may kasamang bagong babae. Sanay na sila. Si Amara, hindi impress. Hindi na nag-abala pang lumingon. Lumapit naman sa counter si Damon, nakangiti agad kay Amara. Para kang hindi excited na makita ako, Amara. Para ka kasi hindi bago eh. Grabe ka naman, hindi ka man lang ba nagulat? Magugulat pa sana ako kung 1 linggo kang hindi dumaan dito. Medyo na-weirdohan naman ang kadate ni Damon sa usapan nila, kaya tinapik niya si Damon sa braso. Babe, order mo na ako. Something strong but smooth. Ngumiti si Damon, saka binalik ang atensyon kay Amara. You heard the lady. 1 strong, but smooth, parang ako. Wala kaming mayabang sa menu, pero pwede kitang bigyan ng black coffee, straight at walang paligoy-ligoy, no? Sounds perfect. Napakunot naman ang kadate ni Damon sa naririnig niya. Hindi sanay na may sumasapaw sa atensyon kay Damon. Excuse me, you two seems familiar with each other.
Para kasing may membership card siya rito eh. Well, kung masarap ang kape at ambience, bakit hindi? Hindi alam ng date ni Damon kung ano ang mas nakakainis. Ang parang inside joke ng dalawa o ang hindi niya makuha ang buong atensyon ni Damon. Samantala si Amara, mas gusto pang ubusin ng oras sa paggawa ng kape kaysa bigyang halaga ang isang babaerong CEO. Kinabukasan, sa Cafe Amara, medyo tahimik na ang cafe. Kakaunti na lang ang customers. Sa isang sulok malapit sa bintana, nakaupo si Amara. May hawak na business book habang hinihigop ang paborito niyang cappuccino. Nakakunot noo siya, seryoso ang binabasa. Pumasok si Damon na mag-isa. Nakasuot pa rin ng office attire pero halatang relax. Wala siyang kasamang babae ngayon. Isang bibihirang pangyayari. Napansin niyang abala si Amara sa pagbabasa at lumapit siya at walang paalam na umupo sa tapat nito. Wow! Scaling small business for success? Business owner ka nga talaga. At ikaw, isang CEO na walang ibang alam kundi ang mag-date. Grabe ka naman. Baka sabihin mong wala akong alam sa business, no? Alam mo nga, pero ginagamit mo lang pang forma. Ouch! Ang sakit mo namang magsalita. Miss Reyes talaga oh. Kung gusto mong umupo dito, tumahimik ka. Ngumiti si Damon pero hindi umalis. Sa halip ay nag-order ng kape sa isang dumaan na barista tapos bumalik ang atensyon kay Amara. Bakit mo pa binabasa yan? Maganda na ang takbo ng cafe mo ah. Dahil gusto kong gumaling pa. Hindi porket maayos na ngayon, titigil na ako. Impressive, pero seryoso. Hindi ka ba napapagod? Napapagod, pero kapag may anak kang umaasa sa'yo, hindi ka pwedeng basta sumuko. Biglang natahimik si Damon. Hindi niya alam kung paano sumagot. Sa unang pagkakataon, nakita niyang isang side ni Amara. Hindi lang siya ang matapang na babaeng nagbabara sa kanya. Siya rin ang babaeng nagsusumikap para sa anak niya, para sa buhay na gusto niyang buuin. Mukhang kailangan ko ring pag-aralan ang pagiging responsible. Good luck sa'yo. Tumingin si Damon kay Amara at sa unang pagkakataon, hindi lang siya naaliw. Nagka-interes siyang kilalanin pa ito. At this time, hindi bilang CEO, hindi bilang playboy, kundi bilang isang lalaking gustong malaman kung paano nga ba maging tunay na responsible. Gabi na sa Cafe Amara. Mas kaunti na ang customers at tahimik na ang paligid. Sa isang sulok, nag-iisang nakaupo si Damon, naiinip at paminsan-minsang tumitingin sa relo niya. Mukhang hinihintay ang date na hindi pa dumarating. Samantala, si Amara ay nasa counter, nag-aayos ng closing inventory habang pinapanood si Damon mula sa gilid ng mata niya. Tinitigan ni Damon ang phone niya, nagtatype ng message, saka napabuntong hininga. Halatang inis, napansin to ni Amara at hindi napigilang tanungin. Ano, iniwan ka sa ere? Na-late lang, pero mukhang hindi na darating eh. Kahit kailan, hindi reliable ang date mo. Pwede bang ikaw na lang ka-date ko ngayong gabi? Baka mawalan ka ng gana. Hindi ako mahilig sa small talk. Perfect. Ako rin naman eh. Hindi mahilig sa boring na usapan. Fine. Pero kung mag-order ka ng kape, magbabayad ka pa rin. Tumawa si Damon, saka tinaas ang kamay na parang sumusuko. Inaasahan rin naman niya ang sinabing yun ni Amara. Pero nakakaaliw pa rin talaga. Noted. 1 cappuccino please. Habang ginagawa ni Amara ang order, hindi mapigilan ni Damon ang pagmasdan siya. Napansin niyang iba ang vibe ni Amara ngayong gabi. Hindi lang siya ang laging abala, pero tila mas relax to. Nang ibaba ni Amara ang tasa sa harap ni Damon, nagulat siya nang umupo rin ito sa kabilang upuan. Total, wala akong ibang gagawin. Might as well entertain you? Wow! So, this is a date? Uminom ng kape si Amara. Hindi sumagot agad. Saka bumalik ang tingin kay Damon. May bahagyang ngiti sa labi. Depende. Marunong ka bang makipag-usap ng hindi nambobola? Challenge accepted. At sa unang pagkakataon, si Damon Santiago ay hindi nakikipag-date para lang manligaw. This time,
Gusto niyang kilalanin ang babaeng ni minsan ay hindi sumubok magpa-impress sa kanya. Umaga na sa Cafe Amara, may ilan ng customer. Karamihan ay regulars na nag-aalmusal o nag-work sa kanilang laptop sa counter. Si Amara Reyes ay abala sa paggawa ng kape. Sa isang upuan malapit sa counter, naroon si Damon Santiago. Tila masyado ng komportable sa cafe kahit hindi siya empleyado. Habang naghihintay ng order si Damon, napansin niyang mainiinom si Amara mula sa sarili nitong tasa. Hindi ito ang tipikal na black coffee o espresso na iniinom niya. May cinnamon sa ibabaw na tila espesyal. Yan na naman ang iniinom mo. At ano namang masama ron? Wala naman. Curious lang. Kailan mo ako papatikim ng favorite mo? Nakadepende kung deserving ka. At paano ko malalaman kung deserving ako? Kapag natuto ka ng uminom ng kape nang hindi umaasa sa asukal. Unfair yan. Sanay na ako sa matamis eh. Kaya nga challenge, di ba? Fine. Simula bukas, walang asukal. Kapag nagtagumpay ka, bibigyan kita ng isang special cup. On the house. Deal. Habang umiinom ulit si Amara, napapansin niyang mas madalas na nga na dumadalaw si Damon. At hindi lang para sa kape. Pero hindi niya iniisip ang bigyan ito ng special cup. Hindi pa ngayon. Hapon na sa Cafe Amara. Medyo lively na ang ambience dahil sa mga customers na nagme-merienda. Habang abala si Amara sa counter, may isang batang lalaki. Liam, 6 na taong gulang, na tumatakbo sa loob ng cafe. Tuwang-tuwa habang hinahabol ng isa sa mga staff. Katatapos lang ng meeting ni Damon sa malapit na opisina, kaya napadpad na naman siya sa Cafe Amara. Pero sa halip na si Amara agad ang bumati sa kanya, isang batang lalaki ang tumatakbo sa loob. Hulihin mo ako kung kaya mo! Liam, huwag kang magulo, baka madapa ka na naman! Napatingin si Damon kay Amara, nakasalukuyang nagbibilang ng sukli sa counter. Lumapit siya, may ngiti sa labi. Your son is here again. Ayaw mo pa rin ba akong gawing ninong? Or, if not ninong, then why not upgrade it? Let's say, parent? Tigilan mo ako, Damon at baka matulad sa'yo ang anak ko. What? That's false accusation. Hindi ko naman ituturo sa kanya ang mga tricks ko sa buhay, no? Kilala kita, Damon, no? Alam kong sanay kang mag-collect ng mga contact numbers. Pero sa pagkakataong to, hindi ka pwedeng makakuha ng single mom package deal. Grabe ka naman. Mukha ba akong ganun ka walang hiya? Malamang. Napabuntong hininga si Damon, pero napangiti rin. Sa lahat ng babae na nakilala niya, si Amara lang ang talagang hindi nagbibigay sa kanya ng kahit anong special treatment. Biglang lumapit si Liam. Hawak ang isang maliit na laruang kotse. Napatingin to kay Damon. Tapos kay Amara. Tapos bumalik ang tingin kay Damon. Bumulong si Liam kay Amara. Pero rinig ni Damon. Mommy, siya ba yung madalas mong sinasabing hindi mo type? Natawa si Damon. Napatingin kay Amara na biglang naubo sa sariling laway. Oh, lagi pala ako napag-uusapan eh. Hindi makatingin si Amara ng diretso kay Damon, pero kinuha ang baso niya at uminom ng tubig para magpanggap na busy. Liam anak, bawal ang chismis sa cafe, okay? Iniwas ni Liam ang tingin, tapos tinignan si Damon, tila nag-iisip. Pero tito, kung gusto mo, pwede kitang i-drawing kasama si mommy. Talaga? Gusto ko yan. Liam, anak, huwag mong bigyan ng false hope ang bisita natin. Ang cute naman niya, mommy! Natatawang tinignan ni Damon si Amara na halatang nahuhuli sa sariling laro. At sa unang pagkakataon, may isang tao sa cafe na mukhang willing siyang bigyan ng chance at hindi ito si Amara. Tanghali na sa Cafe Amara. Medyo matao ang cafe dahil lunch break. Pero abala si Amara sa paggawa ng orders. Si Damon, gaya ng dati, ay nakaupo sa kanyang usual spot malapit sa counter. Pero ngayon, may bagong bisita na lumapit sa kanya. Si Liam. Habang abala si Damon sa pagbabasa ng email sa phone niya, bigla siyang may naramdamang presensya sa tabi niya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Liam. Tito, ikaw ba yung lalaking laging may dalang date dito?
Napanganga si Damon, napakamot ng batok, habang sa likod ng counter, biglang napatawa si Amara. Hindi niya napigilan ang tawa niya at napasandal sa espresso machine. Halos mabulunan si Amara sa kakatawa. Saka siya lumapit sa counter habang nakatingin kay Damon. Mukhang kilala ka na nga ng anak ko. Napalunok si Damon bago tumingin kay Liam na mukhang walang mali siya sa tanong niya. Oh, well, dati. So, ibig sabihin playboy ka? Oh, ngumisi si Amara, saka naglagay ng baso sa counter para uminom ng tubig, sabay sulyap kay Damon. Hala Damon, kahit bata, hindi mo maluloko. Mukhang kailangan ko na nga magbagong buhay eh. Maganda yan, tito, para hindi ka na palaging may dalang babae. Napangiti si Damon, saka tinapik ang mesa. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mapapahiya sa pagiging prangka ng bata. Mukhang may bagong life coach ka na, Damon. Mukhang oo nga eh. Habang bumalik si Liam sa paglalaro, napatingin si Damon kay Amara at doon niya na-realize, siguro nga may dahilan kung bakit siya palaging bumabalik sa cafe na ito. Late afternoon na sa Cafe Amara, mas kalmado ang ambience, hindi tulad ng rush hour kaninang tanghali. Si Amara ay nasa counter, abala sa pag-aayos ng stock ng cafe. Nang biglang bumukas ang pinto, napatingin siya at nagulat sa nakita niya. Pumasok muli si Damon sa cafe, walang kasamang babae, isang bagay na madalas nang nangyayari. Dire-diretso siyang lumapit sa counter, tila komportable na sa lugar. Napansin agad to ni Amara na bahagyang napakunot noo. Teka, nasan ang date mo? Nagkape lang ako, bawal ba? Weird, parang may kulang sa eksena. I mean, I have noticed it these days. Wala ka nang dinadala rito. May taring ka na ba? Wow, nasanay ka na agad na lagi akong may kasamang iba. Kasi naman sa lahat ng beses na pumunta ka rito, lagi kang may kasamang ibang babae. Tapos ngayon solo flight? Suspicious. Baka naman gusto ko lang talaga ng kape. O baka naman gusto mo lang ng ibang dahilan para dumaan dito. Pwede rin. Fine. Anong order mo? Yung special coffee mo. Akala ko kapag deserving ka lang. Kaya nga sinusubukan kong maging deserving eh. Napangiti bahagya si Amara. Hindi niya alam kung anong laro ang nilalaro ni Damon, pero sa unang pagkakataon, parang hindi lang ito dumaan para sa date. At hindi niya alam kung dapat ba siyang maintriga o mag-alala. Hapon na sa Cafe Amara. Ang cafe ay medyo tahimik, maliban sa isang pares ng regulars na nagkakape. Si Amara ay nasa counter, abala sa pagtanggap ng order at pagpapalinis ng mga mesa. Si Damon ay pumasok. Wala na naman siyang kasamang date at nagpunta na naman sa kanyang usual na pwesto. Tila komportable na siya sa lugar na to. Walang kabog sa muka. Tumabi siya sa isang mesa malapit sa counter. Binuksan ang laptop at nagsimulang mag-check ng email. Napansin to ni Amara na kasalukuyang naglilinis ng mga baso sa likod ng counter. Pansamantalang huminto sa ginagawa at tinignan si Damon. Deserve mo na ata ng membership card dito Gusto mo bang gawan na kita? Hindi ko naman kasalanang masarap ang kape mo eh. Kaya nga siguro palagi ka nalang dumadaan Hindi ba at may iba ka namang kapehan na pwedeng puntahan? Oo, may iba, pero wala kang makikita ron. Nakasing saya ng vibe dito. Seryoso ka ba? Hindi ka ba nagsasawa sa kakaibang mga charming moments ng cafe na to? Hindi eh. Kasi kung magsasawa ako, wala nang rason para bumalik. Well, mukhang may dahilan ka nga kung bakit ka laging bumabalik. Pero magtapat ka nga. Baka may sikreto ka ha? Sana nga. Pero baka nga hindi pa yan ang tamang oras. Si Damon kasi ay isang CEO na kilala sa pagiging babaero. Sa ngayon, mas matagal nang pumapasok dito. Walang kasamang ibang babae. Hindi niya alam kung bakit, pero unti-unti niyang nararamdaman na may malalim na dahilan para kay Damon. Sigurado akong hindi lang kape ang tanging dahilan. Hindi nga lang kape. Muling natahimik ang dalawa at si Amara, bagamat ayaw magpakita ng interes, ay hindi na maitatanggi na tila may nararamdaman siya sa mga eksenang to.
Umaga pa lang sa cafe, Amara. Mataas ang araw at medyo matao na ang cafe. Si Amara ay abala sa paghahanda ng mga order, habang si Damon ay nakaupo sa kanyang paboritong mesa. Habang tinatanggal ni Amara ang ilang mga empty cups mula sa mesa ng isang customer, tumingin siya kay Damon. Inangat ni Damon kalaunan ng tingin sa kanya, at nang makita ni Damon na tapos na si Amara sa pagtanggal ng empty cups, ay tinanong siya nito. Hindi mo ba naiisipang subukan makipag-date sa isang matinong lalaki? Hindi ka kasama sa kategory na yon. Talaga? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Hindi. I mean, not to sound offending, but hindi kita type. Masyado kang babaero eh. Baka naman hindi ko lang pinapakita ang tunay na ako. Oh, may secret weapon ka pala. Hindi lang secret weapon. Baka kailangan mo lang makita ang ibang side ko. Hindi ako sigurado kung kaya mong baguhin ang impression ko sa'yo, Damon. Subukan mo lang. Baka kasi hindi ko na kayang maghintay eh. Nagkatinginan sila sandali at tila may konting tensyon na nabuo. Si Amara ay pilit na hindi nagpakita ng epekto sa mga biro ni Damon. Pero sa loob-loob niya, hindi na siya makapaniwala kung paano siya naapektuhan. Hindi ko alam kung anong klaseng laro to, pero Damon, hindi ako yung tipong nakikipaglaro. Baka hindi ka lang sanay maglaro. Si Amara ay napakunot ang noo sa sagot ni Damon, ngunit hindi na siya nagpatimpi at napatawa na lang. Napansin to ni Damon at iniisip na hindi na lang siya papayag na maging simpleng laro lang ito. Hapon na naman sa Cafe Amara. Ang mga kliyente ay nag-e-enjoy sa kanilang mga kape habang si Amara ay abala sa pag-aayos ng mga resibo. Habang tinitignan ni Amara ang mga resibo, nagulat siya nang makita si Damon na nakatambay lang sa kanyang paboritong pwesto. Nakatingin sa kanya na parang may napansin. Tumigil siya sandali at inisip kung may nangyayaring mali. Dahil malapit lang naman ang pwesto ni Damon sa counter, ay hindi niya na napigilang makipag-usap pa kay Amara. Hindi madali maging single mom at business owner, no? Wow! May sense of empathy ka rin pala. Hindi ko naman sinasadya, Amara. Nakikita ko lang na medyo pagod ka na. Wala yan. Kailangan ko lang tapusin ang ilang bagay bago ko isara ang cafe mamaya. Ganun talaga. Kailangan mag-hustle eh. I get it. Pero hindi naman palaging masama ang humingi ng tulong. I appreciate that. Pero sa ngayon, kaya ko pa. Sigurado ka? Hindi ko naman sinasabi na tulungan kita sa negosyo mo. Pero kung may kailangan ka lang na konting break, nandito lang ako. Salamat, Damon. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin eh. Pero salamat pa rin. Hindi ko rin alam eh. Pero baka isang araw, malaman na rin natin. Kinabukasan sa Cafe Amara. Ang cafe ay medyo tahimik, ang araw ay magaan at ang mga regular na customers ay nasa kani-kanilang mga pwesto. Habang si Damon ay nasa isang sulok, mukhang seryoso. Lumapit si Damon kay Amara habang siya ay nag-aayos ng mga resibo. Anong kailangan mo, Damon? Mukhang may gusto kang iparating ah. Gusto ko lang sanang mag-alok ng partnership. Partnership? Anong klaseng partnership? Isang business partnership. Tutulungan kita na mapalago pa ang cafe mo. Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin kay Liam. Hindi mo ako mabibili. Hindi ako para sa mga ganitong klaseng usapan. Hindi kita binibili, Amara. Gusto ko lang tulungan ang cafe mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kailangan ng tulong ng mga mayayaman. May sarili akong kakayahan. Hindi ito tungkol sa yaman ko, Amara. Kung may isang bagay na natutunan ko sa negosyo, yun ay hindi mo kaya magtagumpay mag-isa. Kailangan ng mga tao ang isa't isa. Lalo na sa panahon ngayon, gusto ko lang na magtulungan tayo para lumago ang cafe mo. Walang hidden agenda. Hindi ko alam kung anong laro to, Damon. Pero hindi ko kaya magsimula sa isang negosyo na may utang na loob sa ibang tao. Hindi ko to tinutukoy bilang utang na loob. Wala akong hinihinging kapalit. Gusto ko lang magbigay ng oportunidad para sa cafe mo at sa anak mo. Hindi ko kayang makita kayong nahihirapan. Paano ko malalaman na hindi to isa lang sa mga laro mo? Kasi hindi ko kaya maging parte ng buhay mo kung ang tanging layunin ko ay ang maglaro. Gusto ko lang na matulungan ka sa paraang kaya ko. Kung ayaw mo, naiintindihan ko. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pero kung anumang mangyari, hindi ko hahayaan na mawalan ng kontrol ng cafe ko. Walang problema, Amara. Irerespeto ko lahat ng desisyon mo. Nagkatinginan sila at si Amara
ay unti-unting napapansin na hindi lamang si Damon ang nag-aalala para sa kanya. Maging siya ay nagsisimula ng magtiwala kay Damon sa kabila ng kanyang mga agam-agam. Ang Cafe Amara sa hapong iyon ay puno ng kasiyahan dahil sa kaarawan ni Liam. Ang mga regular na customers ay naroon upang magsaya kasama ang anak ni Amara. Si Damon ay dumaan na may dalang cake at isang regalo. Si Liam ay abala sa paglalaro ng mga laruan sa tabi ng cafe. Laking gulat niya nang makita si Damon na may dalang malaking cake at isang kahon ng regalo. Tumakbo siya agad papunta sa lalaki. "Wow, may cake! Para saan po yan?" "Para sa birthday mo, Liam. Happy birthday!" Si Amara ay lumapit mula sa counter. May pagtataka at medyo naguguluhan sa nakita niyang sorpresa. Nakatayo siya sa likod ng counter at pinagmamasdan si Damon na parang hindi siya makapaniwala sa ginagawa ni Damon para kay Liam. "Bakit ka nagdala ng cake at regalo? Hindi mo naman kailangan gawin yan eh." "Wala lang. Hindi ko kayang dumaan ng walang dalang kahit ano para kay Liam." Tahimik na nagmamasid si Amara kay Damon. Sa kabila ng kanyang pag-aalangan, ramdam niyang sincere si Damon sa ginagawa niya. Hindi mapigilang magtanong ni Liam kay Damon nang may halong biro. Madalas niya kasi itong naririnig na nakikiusap sa ina niya na maging ninong. "Wow! Ikaw pala ninong ko?" "Gusto mo ba?" "Huwag mong gawing biro yan, Damon. Hindi madaling maging ninong, ha?" "Hindi ko siya bibiguin. Kung ninong man ako, susubukan ko maging mabuti para sa kanya." Si Amara ay nag-isip sandali at napansin niyang si Damon ay may tapat na hangarin. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya, ngunit tila nakikita niya na unti-unting nagiging bahagi si Damon sa kanilang buhay. Hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang tao na may malasakit. Si Liam ay masayang tumalon sa saya. Kinuha ang cake at binuksan ang regalo na bigay ni Damon sa kanya. "Ninong, salamat po! Salamat dito, Ninong Damon!" Nagkatinginan si Amara at Damon. At kahit hindi pa sila magkausap ng masinsinan tungkol sa kung anong klaseng relasyon ang meron sila, sa mga simpleng sandaling to, may hindi maipaliwanag na koneksyon ang pagitan nila. Umalis din naman kaagad si Liam sa harap ng dalawa at binida na ang regalong bigay ni Damon sa kanya. "Maraming salamat, Damon. Hindi ko alam kung paano kita papapasukin sa buhay namin. Pero salamat." "Walang anuman, Amara." Si Liam ay abala sa pagpapakita ng mga regalong natanggap, habang si Amara at Damon ay nagkatinginan na parang may hindi pa sila nasasabi sa isa't isa. Ngunit sa gabing yun, sa simpleng cake at regalong dala ni Damon, parang may simula na bagong kwento sa buhay nilang dalawa. Sa isang maliit na restaurant, ang araw ay mabilis na lumulubog. Si Amara at ang kaibigan niyang si Jessa ay magkasama sa isang mesa, abala sa pag-uusap habang kumakain. Si Amara ay mukhang medyo malungkot at nag-iisip, habang si Jessa ay puno ng enerhiya at tila may mga obserbasyon na na-share. "Alam mo, Amara, ibang Damon to. Hindi na siya yung babaerong CEO na una mong nakilala." "Hindi ako madaling ma-fall, Jessa. I know better. Hindi ako tanga." "Ewan ko sa'yo, Amara, pero parang may ibang klase ng charm si Damon ngayon eh. Hindi na siya tulad ng mga lalaki na pinili mong maging project sa nakaraan. May bagay na iba sa mga ginagawa niya para sa'yo at kay Liam. Hindi ko kailangan ng tulong o miski-awa mula sa kahit sino, lalo na kung galing kay Damon. May sarili akong buhay at hindi ko kayang maging mahina." "Hindi ka naman magiging mahina kung tumanggap ka ng tulong, Amara, no? Hindi naman masama ang magtiwala. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo matanggap na may ibang side si Damon na hindi mo pa nakita? Hindi lahat ng bagay sa buhay mo ay kailangan mong kontrolin. Minsan, hayaan mo naman dumaan ang mga bagay sa natural na paraan." Si Amara ay tahimik na nakikinig, ngunit halatang nag-aalangan pa rin sa sinabi ni Jessa. "Nakakatakot lang, Jesse. Baka magkamali ako, tapos mabigulang ulit. I can't go through that again." "Walang masamang magtiwala, Amara. Baka nga kailangan mo magtiwala kay Damon eh, para hindi magpatuloy ang takot mong mabetray. Hindi ko sinasabing ibigay mo ang buong puso mo na agad-agad, ha? Pero bigyan mo siya ng chance na ipakita kung anong klaseng tao siya talaga." "Baka nga. Siguro. I swear, hindi mo alam kung anong kayang ipakita ni Damon kung mabigyan siya ng pagkakataon.
I'm not saying he's perfect, but there's something different about him now. Hindi ko siya nakikita bilang babaero eh. Nakikita ko siyang isang tao na may malasakit sa'yo. Baka nga, hindi ko alam kung anong nangyayari, pero I'll think about it. Wala akong doubt na ikaw lang makakapagdesisyon para sa'yo. Amara, but you deserve happiness too. Ang mga mata ni Amara ay napuno ng konting pag-alala, ngunit meron ding pag-asa. Dahan-dahan niyang inisip ang posibilidad ng isang bagong simula kay Damon na hindi na siya natatakot magsimula muli. Sa loob ng cafe Amara, isang tahimik na umaga, si Amara ay abala sa paglilinis ng mga mesa. At si Damon naman ay pumasok na mag-isa. Tulad ng palaging nangyayari, wala itong kasama na kahit sinong date. May dala pang maliit na kahon si Damon. Pagkapasok niya, mabilis siyang lumapit kay Amara sa counter. Ano yan? Isang maliit na regalo para sa'yo. Ano to, Damon? Gusto ko lang na mas mapadali ang buhay mo. Nag-aatubili si Amara sa pagtanggap ng regalo, ngunit hindi niya matanggihan. Dahan-dahang inabot niya ang kahon at binuksan to. Nang makita ang coffee bean grinder, ay hindi siya makapaniwala. Coffee bean grinder? Para saan? Alam kong mahilig ka sa kape at medyo nagiging mahirap na maghanda ng lahat dito araw-araw. Sure, it might make you work a little easier. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa'yo, Damon. Hindi ko inaasahan to. Hindi mo kailangang magpasalamat. Minsan, maliit na bagay lang ang makakatulong, hindi ba? Well, thank you, Damon. Parang sobra na yata to. Walang sobra. Kailangan ko lang din ng excuse para bumalik dito. Kaya ito na. Baka nga eh. Ang simple mong tao, Damon. May mga galak na hindi ko inaasahan. Simple lang naman. Basta, gusto ko lang makatulong. Well, kung may mga ganyang regalo ka, baka magustuhan ko ang mga susunod na pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman balak magbigay ng mga malalaking bagay eh. Coffee grinder lang muna. Napangiti si Amara at may konting pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngunit hindi niya tinanggihan pa ang simpleng gesture ni Damon. Sa unang pagkakataon, parang may mas malalim na koneksyon na nagsimulang magbukas sa pagitan nila. Sa isang normal na araw sa Cafe Amara, ang ambience ay tahimik at maligaya. Si Amara ay abala sa paghahanda ng mga inumin habang si Damon ay umupo sa isang mesa. Nag-iisa, nagbabasa ng mga papeles. Biglang pumasok ang isang babae. May kaunting galak at tiyak na hindi bago kay Damon, ang kanyang ex-girlfriend. Tumahimik si Amara mula sa counter. Tila may hindi magandang pakiramdam. Ang ex ni Damon ay may kumpiyansang hakbang. At ang mga mata ni Amara ay dumaan sa kanilang dalawa, lalo na nang nakangiting kinausap ng babae si Damon. Well. Akala ko ba dati, fling-fling ka lang? Ano nang nangyari, Damon? Napatingin si Damon kay Amara at muling binaling ang tingin sa ex niya. Iniisip niya sandali kung paano sasabihin ang sagot. Nagbago na siguro ako. Nagbago? Seryoso ka ba? You really think you can change your way? Maraming maganda sa mundo, Damon. Pero mukhang naiintriga na ako sa kung ano yung bago mong approach sa buhay mo. Is this your new trick? Gusto ko lang na magkaroon ng mas matibay na dahilan sa mga ginagawa ko. Hindi na ako yung dating Damon na walang pakialam. Nag-alangan si Amara sa naririnig, ngunit patuloy na pinagmamasdan si Damon. Hindi siya makapagsalita. May halo ng kalituhan at pagtataka. Nakatingin siya kay Damon at sa mga sandaling yun, tila siya ay nahulog ng hindi inaasahan. Si Amara sa sandaling yun ay hindi na napigilang sumingit mula sa counter ay nagsalita na. Kung ganon, hindi ba at medyo rude naman ang magbalik ka rito pagkatapos ng breakup nyo? I'm not here to start a fight. Just curious kung bakit pa rin siya nandito. I mean, he has no girls here. Kaya anong rason kaya siya bumabalik? Wala kang kailangang sabihin, Amara. Let me handle this. Bakit mo pa ginagawa to, Damon? Hindi ko na alam kung anong gusto mo. Amara, kung may pagkakamali man ako, gusto ko tong ayusin. Gusto ko ng mas seryosong relasyon. Ang mga mata ni Amara ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may iba itong nararamdaman.
Habang ang ex niya ay hindi makapaniwala, si Damon ay nagsalita na ng mas matino at may hangarin na hindi na matitinag. Well, look like someone has truly changed, so I just leave you two to talk. Ang ex ni Damon ay tumalikod at umalis ng mabilis. Si Amara ay nananatiling nakatayo, naguguluhan pa rin sa lahat ng nangyayari. Si Damon ay naghihintay na lumapit kay Amara. Amara, hindi ko gusto ang mangyaring yun. Pero gusto ko lang na magbago para sa'yo at para kay Liam. Bakit sa lahat ng tao ako pa? Dahil ikaw ang may pinakamahalagang lugar sa buhay ko ngayon. Tahimik na tinitigan ni Amara si Damon. Unti-unting naiintindihan ang mga saloobin ni Damon. Ngunit sa kanyang puso, may maliit na takot na nagsasabing baka nga ito na ang simula ng pagbabago para sa kanilang dalawa. Sa Cafe Amara, isang masayang hapon, si Amara ay abala sa paghahanda ng mga kape, habang si Damon naman ay nagpapahinga sa isang sulok ng cafe. Si Liam, ang anak ni Amara, ay naglalaro sa isang maliit na sulok. Habang naglalaro si Liam, ay bigla siyang tumigil at lumapit sa lalaki. Ang mga mata niya ay mata ng isang bata na puno ng kuryosidad. Pwede ka bang maging daddy ko? Nagulat si Damon at napatingin kay Liam na may inosenteng mata. Liam, bata ka pa hindi ba? Si Amara ay mabilis na lumapit kay Liam. Napansin ang hindi komportableng itsura ni Damon. Pinunasan niya ang kamay at bahagyang binawi si Liam mula kay Damon. Liam, anong ibig mong sabihin? Kasi po parang okay siya, tapos magaling magturo ng math. Ayoko na po siyang maging ninong. Pwede ko na po ba siyang maging daddy na lang? Napatingin si Damon kay Liam at napatawa ng konti. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila hindi alam ni Liam ang bigat ng kanyang tanong. Ngunit si Amara ay nagsimulang mag-alala ng sobra. Huwag mong gawing biro yan, Liam. Nagbukang naguguluhan si Damon, ngunit ngumingiti, sabay hawak sa ulo ni Liam. Hindi pa yata ako handa maging daddy mo, Liam eh. May plano pa akong tulungan ng mami mo. Okay po kung gusto mo. Sige, tutulungan kita maging daddy ko. Liam, hindi ganyan yan. Mag-isip tayo ng mabuti bago magsalita ng mga bagay na ganon. Amara, sorry ah. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng tanong na yun. Baka kasi duman lang yun sa isipan niya. Don't think too much about it. Maski ako hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na… I get it, Amara. Hindi ko pala naisip na baka gusto niya maging role model siya. Pero hindi ko pa yata kaya maging ganun para sa kanya eh. O para sa inyo. May konting magaan ng ngiti sa labi ni Amara, pero nagtataglay yon ng kabiguan. Hindi pa siguro. Ngunit kung matututo tayong magkausap, siguro makikita natin kung anong mangyayari. Makalipas ang ilang araw, isang tahimik na hapon sa Cafe Amara. Si Amara ay abala sa paghahanda ng mga inumin sa counter, habang si Damon ay nag-aabang ng kape na in-order niya. Sa unang pagkakataon, si Damon ay tumayo mula sa mesa at lumapit kay Amara. May mga halong kaba at pananabik sa mga mata niya. Nang mapansin ni Amara ang paglapit ni Damon, ay kaagad siyang nagtanong. Pupunta ka ba sa date na naman? Hindi. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako pumupunta dito para sa date. Pumupunta ako kasi gusto kitang makita. Pumupunta ka rito dahil gusto mo akong makita? Oo eh. Wala akong ibang dahilan. Hindi ako nandito para maghanap ng iba. Nandito ako dahil ikaw ang gusto ko. Ang mga mata ni Amara ay nagdadalawang isip. Hindi siya makapagsalita. At ang hangin sa pagitan nila ay tila nagiging mas mabigat. Naramdaman ni Damon ang tensyon, kaya't naglakad siya papalapit kay Amara. Hindi ko na kayang itago pa to, Amara. Gusto kita. Hindi ko na kaya pang magkunwari. Damon, hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ba at masyado na akong nasaktan? Nabigo na ako noon sa una kong relasyon. At sa totoo lang, natatakot ako. Amara, hindi ko na kayang itago.
Wala na akong ibang iniisip kundi ikaw. Hindi ko na kayang palampasin ang pagkakataon na to. Hindi ko alam, Damon. Hindi ko pa kaya magtiwala ulit. Hindi umiwas si Damon ng tingin. Lumapit siya kay Amara. Halos magkalapit na ang kanilang mga muka. Sa mga mata ni Amara, nakita ni Damon ang takot at pagdadalawang isip. Ngunit may konting pagnanais na magtiwala. Wala akong ibang hinihingi, Amara, kundi ang pagkakataon na patunayan sa inyo na hindi na ako yung dating Damon. Binigay ko na lahat para sa'yo. Kung hindi mo ako matatanggap, okay lang. Pero hindi ko kayang ipagpatuloy na hindi ko ipapakita kung ano talaga ang nararamdaman ko. Tahimik na tinignan ni Amara si Damon. May mga sandaling naguguluhan siya, pero may nararamdaman din siyang kakaibang kaligayahan. Unti-unting naalis ang mga pader na tinatayo niya upang protektahan ang sarili mula sa sakit. Baka, Damon. Baka. Si Damon ay ngumiti, pero hindi siya tumalon sa kasiyahan. Naiintindihan niyang ang kanilang relasyon ay hindi magiging madali. Ngunit sa pagkakataong yon, may liwanag na nagsimula ng sumiksik sa kanilang dalawa. Isang malamlam na hapon sa Cafe Amara. Ang mga ilaw ng cafe ay medyo dim. At ang mga ingay ng mga tao ay hindi gaanong maririnig sa mga oras na to. Si Amara ay abala sa paglilinis ng mga kagamitan sa likod ng counter, habang si Damon ay umupo sa isang mesa malapit sa bintana. Ang tensyon sa pagitan nila ay ramdam dahil si Amara ay patuloy sa pag-iwas kay Damon matapos ang kanyang pag-amin. Damon, hindi kita kailangan. Pero, gusto mo ba ako? Hindi ko alam, Damon. Baka hindi ko kayang magtiwala ulit. Hindi ko kayang magpatawad. Hindi lang sa'yo, pati sa sarili ko. Hindi ko kailanman pinilit ang sarili ko, Amara. Hindi ko kayang magsinungaling na wala akong nararamdaman. Gusto kita at hindi ako magsasawa na patunayan sa'yo yun. Kung hindi mo ko kailangan, okay lang. Pero kung may pagkakataon, sana maging parte pa ako ng buhay mo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa nararamdaman ko, Damon. Hindi ko alam kung kaya ko pang magsimula ulit. Hindi kita pipilitan, Amara. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko bibitawan ng pagkakataon na to. Tahimik si Amara at nararamdaman niya ang tensyon. Tinutulungan siya ng kanyang isip na alisin ang takot na bumabalot sa kanya. Ngunit ang puso niya ay humihingi ng kasagutan sa mga emosyon na matagal niya nang pinagkait sa sarili. Baka masyado na ako nasaktan dati. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Hindi ako susuko, Amara. Babalik ako araw-araw kung kailangan ko. Hindi kita bibitawan kahit gaano kahirap. Basta, Damon, huwag mo masyadong gawing mabilis. Ngumiti si Damon. Hindi pa rin sumusuko. Alam niyang isang araw, makikita niyang handa na si Amara. Isang linggo na ang dumaan at ang Cafe Amara ay tahimik. Ang mga ilaw ay hindi na kasing liwanag ng dati. At ang mga tao ay dumarating at umaalis ng hindi gaanong nagsisilbing buhay ng lugar. Si Amara ay nag-aalaga ng mga kliyente. Ngunit hindi maitatago ang kakaibang lungkot sa kanyang mata. Ang kanyang mga mata ay laging naghahanap kay Damon, ngunit hindi ito dumadating. Nakatayo si Amara sa likod ng counter, pinupunasan ng isang baso ng kape. Nakatingin siya sa isang sulok ng cafe at makikita sa kanyang mata ang pagnanais na makita si Damon. Bawat pagpasok ng bagong customer ay siyang pagkawala ng pag-asa niya. Si Jessa, ang kaibigan ni Amara, ay nakaupo sa isang mesa, nakatingin kay Amara na tila may alam sa nararamdaman ng dalaga. Bakit parang may kulang dito? Wala na si Damon ah. Hindi ko alam eh. Ilang araw na siyang hindi dumadaan. Hindi ko rin alam kung bakit. Nagpatuloy si Amara sa pag-aasikaso sa mga customer, ngunit ang mga mata niya ay laging nakatingin sa pintuan, naghahanap kay Damon. Amara, baka nga gusto mo na siyang makita. Bakit ganun? Hindi ko nga siya kailangan eh, pero hindi ko rin matanggap na wala siya. Hindi ba? At ikaw rin ang nagtakda ng mga hangganan? Baka naman kailangan lang din niya ng space. Gusto ko sana maging masaya, Jessa, pero alam ko na sa bawat araw na hindi siya bumabalik, mas nararamdaman ko ang paglayo niya. Kung may nagbago sa kanya, wala na akong magagawa. Habang si Jessa
ay patuloy na nakatingin kay Amara, ay muling tumunog ang bell sa pintuan. Si Damon ay pumasok. Ang mga mata ni Amara ay kaagad napunta sa binata. Naglakad naman si Damon papunta kay Amara, may konting kaba at pag-aalangan sa muka. Amara. Nagkatinginan sila. Nasa harap ni Amara si Damon. Ngunit parang may layo pa rin. Hindi siya sigurado kung anong nararamdaman. Galit, sakit, kalituhan. Pero may halong saya na makikita ulit si Damon. Damon? Bakit ngayon ka lang? Anong nangyari? Gusto ko sana magpaliwanag pero hindi ko alam kung paano. Kailangan ko lang ng oras. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin pero kailangan ko ng espasyo para mag-isip. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap yun sa akin? You left, Damon. You didn't show up for a whole week. Wala kang paalam. Wala ka man lang mensahe. I know, kasalanan ko yun. Kasalanan ko na nawala ako bigla. Pero hindi kita kayang pilitin at gusto kong bigyan ka ng oras na mag-isip. At gusto ko ring mag-isip. Amara, ayaw ko kayong saktan and I really want to give you the best that I could give. Si Amara ay nanatiling tahimik, hindi alam kung paano magre-react. Ang mga salitang yun ni Damon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, ngunit ang sakit ng pagkawala ay hindi pa rin ganap na nawawala. Damon, gusto ko sana maging bahagi ng buhay mo, Amara. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, wala akong ibang hangarin kundi ang maging tapat sa'yo. Tahimik lang silang nagtitigan. Ang bawat isa ay naghahanap ng sagot sa mga mata ng isa't isa. Isang maaliwalas na umaga sa Cafe Amara. Ang mga tao ay dumadaan at nauupo sa mga mesa at ang mga amoy ng kape ay punong-puno ng buhay sa hangin. Si Amara ay nag-aayos ng mga paninda sa counter. Ngunit hindi matanggal sa isip niya si Damon. Sa tuwing may dumarating na customer, siya ay palihim na tinitignan ang pintuan, naghahanap ng isang pamilyar na muka. Kahit siya ay abala, ang kanyang isipan ay tila laging nakapako sa isang tao. Bakit ba ako ganito? Hindi ko na kayang iwasan pa. Nagpatuloy si Amara sa pag-aayos ng kanyang mga gamit, ngunit hindi maiwasang mag-isip. Naiisip niya na madalas niya nang hinahanap si Damon at sa mga linggong yon parang may kulang pag wala siya. Wala siyang balak aminin sa sarili, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang mga nararamdaman. Habang siya ay abala, pumasok si Jessa sa cafe. Napansin agad ni Jessa ang pagbabago kay Amara. Hindi na ito ang dating maligaya at walang pakialam sa mga bagay-bagay. Okay ka lang? Parang may tinatago kang malalim na nararamdaman . Hindi ko alam, Jessa . Gusto ko lang sanang makalimot pero tuwing pumapasok siya sa isipan ko, parang wala akong magawa. Sigurado ka bang wala kang nararamdaman para kay Damon? Hindi mo ba napapansin na parang naghahanap ka ng dahilan para makita siya ulit? Hinahanap ko siya, Jessa. Kahit hindi ko gustong aminin, parang may kulang kapag wala siya . Hindi ko alam kung anong nangyari pero naiisip ko na lang siya palagi. Ayan na, hindi na pwedeng magtago-tago pa. Hindi mo kayang itago ang nararamdaman mo kay Damon. Hindi mo na kailangan ng dahilan. Baka nga siya na ang hinahanap mo, Amara. Hindi ko alam, Jesse. Lahat ng ito ay parang kalokohan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Teka lang, Amara, ha? Hindi mo ba nakikita? Hindi to kalokohan. Baka siya na nga ang sagot sa mga tanong mo. Baka nga, Jessa. Baka siya na nga. Kailangan ko lang tanggapin na hindi ko na siya kayang iwasan pa. At si Amara ay tumingin sa bintana ng cafe, parang umaasa na makita si Damon. Kahit hindi siya sigurado kung anong susunod, ramdam na niya na may lugar na siya sa buhay ni Damon at hindi na siya natatakot sa mga posibilidad. Isang hapon sa Cafe Amara, ang araw ay malambot at ang hangin ay humahaplo sa bintana ng cafe. Si Amara ay abala sa paghahanda ng mga order, ngunit may kakaibang pakiramdam na parang may naghihintay na mangyari. Ang pintuan ng cafe ay umuugong habang may pumapasok na customer. Lumingon si Amara at nagulat nang makita si Damon na pumasok. Naramdaman niya ang biglang pagkabigla, ngunit hindi niya na maitatago ang pagnanais niya na makita siya muli. Naglakad si Damon papunta kay Amara.
may konting kaba at pag-aalangan sa mata. Ayos ka na? Ikaw, ayos ka na rin? Si Damon ay huminga ng malalim at umupo sa counter. Tapat kay Amara, may seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Ngunit ang mga mata niya ay malalim ang pagtingin kay Amara. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to, Amara. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan ang sarili ko sa mga nararamdaman ko. Pero ang alam ko lang, gusto kong makita ka ulit at gusto ko ring malaman ang sagot mo. Bakit ka ba nawawala, Damon? Bakit hindi mo man lang ako tinext o kinausap? Kung gusto mo ng sagot, ay bakit hindi ka nang gulo? Naging abala ako sa negosyo, Amara. At ayaw kong tanungin ang tungkol sa nararamdaman mo sa text. No, I can't do that. If I ask you, I would do it personally. Si Amara ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa, ngunit ang mga kamay niya ay nanginginig ng konti. Hindi siya sigurado kung paano tatanggapin ang salitang yun. Hindi ba? At hindi ka naman sanay sa mga ganitong klase ng usapan? Mukhang nagbago na ako, Amara. Kung dati hindi ko kaya magsabi ng totoo sa mga nararamdaman ko, ngayon, wala na akong ibang nais, kundi aminin na sa'yo lahat ng nararamdaman ko at alamin din ang sayo. Si Amara ay napaisip. Tila may konting takot pa rin sa puso niya. Ngunit ang nararamdaman niyang kilig at kaligayahan ay hindi niya kayang itago. Baka nga, pero paano kung masaktan lang ako ulit? Hindi kita sasaktan, Amara. Gagawin ko ang lahat para ipakita sa'yo na seryoso ko. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, hindi ko na ulit palalampasin ang pagkakataon na makilala ka pa ng mas mabuti. Sana nga, Damon. Sana nga. Si Damon ay ngumiti at nagpatuloy sa kanilang usapan. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagsisilbing mga salamin sa mga damdamin nilang dalawa. Ang pagnanais, takot at ang pag-asa na muling magsimula. Isang tahimik na gabi sa isang eleganteng restaurant sa gitna ng syudad. Ang mga ilaw ay malambot at romantiko. Si Amara at Damon ay magkasama sa kanilang unang tunay na date. Walang ibang babae, walang negosyo, walang distraksyon. Tanging sila lamang at ang pagkakataon na magkasama. Si Amara ay nakaupo sa isang eleganteng mesa sa harap ni Damon. Ang mga ilaw ng restaurant ay kumikinang, ngunit ang mga mata nila ay hindi mapakali sa isa't isa. Habang sila ay nag-uusap, ramdam ang tensyon ng una nilang date na walang ibang interes kundi ang kanilang dalawa. Si Damon ay seryoso at tahimik, habang si Amara ay may halong kaba at excitement. Nasa huli na tayo ng gabi. Parang medyo masyado yata akong matagal bago ka niyaya ng date, ah. Hindi ko lang kasi alam kung anong klaseng date ang gusto mong ibigay eh. Laging may kalokohan ng mga plano mo eh. Tama ka. Dati, wala akong pakialam sa mga ganitong klaseng bagay. Pero hindi ko na kayang palampasin to. Hindi ako pwedeng magtago pa. Tama lang na nagbago ka. Kung hindi, baka hindi na kita pinansin. Hindi ko na kayang baliwalain ang pagkakataong to. Hindi ko na kayang mawala ka. Si Amara ay tahimik na nag-iisip habang ang mga salitang iyon ay bumangon sa kanyang isipan. Tinignan niya si Damon at sa mga mata nito may matinding sincerity. Ramdam niya ang bigat ng kanyang nararamdaman at unti-unting nagbukas ang kanyang puso para sa mga posibilidad. Sige na nga, Damon. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang pagkakataon na to. Hindi kita bibiguin, Amara. I promise. Siguro sa huli, mas mabuti ng ganito. Wala nang mga laro. Oo, walang laro. Walang kalokohan. Ang importante lang ngayon, tayo. Tama ka nga. Tayo. Sa sumunod na araw, si Amara ay abala sa pag-aayos ng mga kape sa counter at si Damon ay nagmamasid mula sa mesa kung saan sila nakaupo. Hindi na ito ang dating lugar na palaging may bagong babae, kundi isang cafe kung saan nagsimula na ang isang bagong kabanata para sa kanila. Alam mo ba, Amara? Parang ang saya ko lang na ikaw ngayon ang tumatanggap ng mga customer ko sa cafe na to at hindi na ako kasama sa listahan ng mga babaero. Hindi ko naman alam kung anong epekto ng mga pagbabago mo eh, pero mukhang may bago na tayong tradisyon sa cafe na to. Oo, at mukhang ngayon, ang bagong tradisyon natin ay yung tayo lang, yung tayong dalawa lang, walang iba. Tama,
Minsan hindi mo kailangan ng sobrang daming tao sa paligid mo para maramdaman mong kumpleto ka. Ang pagiging tahimik at ang pagiging tunay, yun ang nagbigay ng bagong buhay sa Cafe Amara. At sa totoo lang, hindi ko nahahanapin pa ang ibang lugar. Dahil ito, ang cafe na ito, siya na ang paraiso ko. Si Amara ay tinignan si Damon. Ang mga mata nito ay puno ng pagpapahalaga. Tila ba ang simpleng cafe na ito, na dati ay puno ng kasaysayan ng mga panandaliang relasyon, ngayon ay nagsisilbing saksi ng isang matibay na pagmamahalan. Sana, Damon, hindi lang tayo ang nagiging espesyal dito. Baka maging inspirasyon tayo para sa iba. Tama, hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero kung may matututunan man ang iba sa kwento natin, sana ito ay tungkol sa tunay na pagmamahal, hindi perpekto, pero tapat at buo. Si Amara ay tumingin sa paligid ng cafe habang iniisip ang lahat na nangyari. Nagsimulang magbukas sa kanyang isipan ang idea ng pagkakaroon ng bagong tradisyon. Isang tradisyon na puno ng tapat na pagmamahal. Hindi lamang pansamantalang ligaya, puno ng pagmamahal at respeto. Ito ang bagong chapter na kanilang sinulat. Baka nga, ito na ang pinakamagandang tradisyon ng lahat. Sa Cafe Amara, isang tahimik at masayang araw, ang lugar ay puno ng init at pagmamahal. Hindi lamang sa kape, kundi sa mga taong nagmamahalan. Ang araw ay sumisikat at ang mga ilaw ng cafe ay naglalaro sa mga mata ng bawat isa. Sa isang sulok ng cafe, si Amara Reyes at Damon Santiago ay nag-uusap ng magkasama. Ngunit ngayon ay wala ng alinlangan, walang takot. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang simpleng lugar at ngayon, dito rin nagsimula ang kanilang bagong buhay, isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Amara, hindi ko alam kung paano ko ito nasimulan, ang lahat ng pagbabago, ang bagong simula. Pero gusto ko magpasalamat dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan ang pagmamahal na totoo. Baka hindi lang ikaw ang nagbago, Damon. Pati ako. Ako na natutong magtiwala ulit. Hindi na kailangang maging mag-isa. Ngayon, Amara, hindi na ako maghahanap ng ibang kahulugan. Dahil nahanap ko na to, ang mga simpleng bagay sa buhay ko. Ikaw, si Liam, ang cafe, ang mga taong mahal ko. At ikaw, Damon, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero ang alam ko lang, ikaw na ang kasama ko sa mga susunod na araw kasama si Liam. Gusto kong magsimula ng bagong kabanata sa buhay natin, Amara. Hindi na ito para sa cafe o sa negosyo. Ito ay tungkol sa atin. Sa dalawang taong natutong magmahal ng buo. Tama, hindi ko alam kung anong naghihintay sa atin eh. Pero sigurado akong handa na akong sumama sa'yo. Magkasama tayo sa lahat ng to. Para sa cafe, para sa buhay, at para sa atin. Ang mga customer ay patuloy na dumarating at umaalis. Ngunit ngayon ay may bagong halaga at kwento sa loob ng lugar. Ang mga ilaw ay kumikislap sa labas. At ang mga hangin ay puno ng bagong pag-asa. Ang Cafe Amara ay naging simbolo ng isang bagong simula, isang lugar kung saan nagsimula ang isang tunay na pagmamahal, hindi lang sa negosyo, kundi sa isa't isa. Sa huli, ito ang kwento ng tunay na pagmamahal. Hindi perpekto, pero tapat at buo. Si Damon ay ngumiti at umupo sa tabi ni Amara habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa Cafe Amara, nagsimula ang isang bagong kwento. Isang kwento na hindi na tungkol sa panandaliang relasyon, kundi sa pag-ibig na panghabang buhay. Wakas.